dapat tinataas na yung income tax exemption. Ngayon po kasi first 250,000 na income natin exempted from tax. Dapat tinataas na yan to 500,000. May mga nagsasuggest 1 million. Siguro pwede yan over 3 years. Sa first year, 500,000 yung exemption. And then the next year, gawin natin 800,000. And then the year after that, 1 million exemption. Kasi nga naman napakahirap mabuhay sa Pilipinas at talagang ginagatasan tayo ng gobyerno. But the reality, bakit ganun yung suggestion ko? Ba't hindi agad 1 million pesos? Kasi yung reality din na napakaliit ng fiscal space natin dahil nga sa pangungurakot, no? Kaya ba natin yung bantayan lahat? Hindi natin nababantayan habang lumalaki ang may budget tayo at kailangan yun allocatean ng pondo. At kapag hindi na kolekta ng tax ang BIR, ang mangyayari, mangungutang sila. At pag nangutang sila, tayo din magbabayad nun. So, kailangan ng balansehin. That's one. Second, nalungkot lang din ako dun sa awayan tungkol sa lifeline, dahil nagbibigay tayo ng assistance sa kuryente ng mga 4-piece recipient, yung mga mahihirap, versus yung electric bill natin na malaki. Pero gusto ko lang tingnan po natin electric bill natin, ang pinakamalaking porsyento po dyan ay generation charge. Hindi na, maliit lang naman yung assistance na binibigay natin sa mga seniors and yung mga lifeline. Pero alam mo yun, naniniwala nga din ako. Actually, mas mahirap pa yung implementation sa mga ganyan na may differentiation in pricing. Pero I still support yung assistance na binibigay sa low income. Kasama po yun doon sa buong social protection program na dapat sinusulong natin. Isang araw, may special session din tayo to discuss the concept of social protection. Lagi ko itong binabanggit sa mga lecture ko kasi alam niyo po, pag tiningnan nyo yung fiscal policy natin or yung taxation, hindi talaga enough na tinitingnan lang natin ay yung taxes na kinukolekta sa atin. What balances the whole fiscal policy ay yung mga taxes na ini-implement natin, pati yung social protection na ginagawa natin. Kasi kailangan progressive talaga siya. Yung mga walang kakayahan, kailangan natin tinutulungan. But ang advantage po ng 4-piece program ay hindi yan dole out na katulad ng ginagawa ng ibang politiko. Yan po ay conditional cash transfer. Ibig sabihin, bago nila makuha yung assistance sa kanila, sila po ay may mga kailangan ma-accomplish din. Kailangan ng regular check-up ng kanilang mga anak. Kailangan nilang papasukin sa eskwelahan kanilang mga anak. Kailangan sila mag-upgrade ng skills. Kasi yun po yung idea. Bibigyan natin sila. Exit ka doon sa programa ng gobyerno. May exit ka sa kahirapan. Yeah. Ang idea ay tinutulungan natin sila so that they can exit the poverty line, 'di ba? Para hindi na sila maging mahirap. So yun po yung idea ng conditional cash transfer. Maliban sa pag-address ng poverty, na-address natin yung mga iba pang development goals katulad ng problema sa edukasyon, kailangan makapag-aral mga anak at kalusugan para masigurado na nakakaroon ng vaccination, nadadala regularly sa check-up yung kanilang mga anak. Dahil importante yan sa ating human capital development. Diba? So kapag in-evaluate niyo yan, nakakalungkot lang na kasi na-bastardize o nabasura at nabalahura yung ating ayuda system dahil ang mga politiko ginawang pang-distribute at pang-bili ng boto ang pagbibigay ng ayuda. At ngayon nga, nakikita natin, ngayong may crisis, hindi ito nakikita as a solusyon. Instead, isuspend na lang ang fuel tax, 'di ba? Kasi yun yung pinakamadali. But kailangan po, if meron tayong tax system, dapat may sistema din in terms of social protection, meaning yung pagpoprotekta ng gobyerno sa mga tao para naiiwasan natin yung vulnerabilities natin. What do I mean by vulnerability? Pag nakita niyo po sa ibang bansa, 'di ba, ang pag-aalaga ng gobyerno or yung pag-monitor nila mula birth to death. Kasi pag pinanganak ka, may assistance sa pagpapanganak, libre ang pagpapanganak. Sinisigurado na may vaccine, makukuha mo ang wastong edukasyon para ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon makahanap ng magandang trabaho regardless of income class. 'Di ba? Kaya may public education tayo. Kaya kailangan maayos ang public education hanggang sa mag-retire ka. Regardless kung formal or informal sector ka, meron kang pensyon kasi nag-contribute ka sa bansa mo bilang bahagi ng ekonomiya nito, formally or informally. But currently, we don't have that Ang pension natin ay nasa mga nakapag-contribute lang, SSS, GSIS. Pero lagi kong ang sinasabi, construction workers, tatayo ba
ang mga building sa BGC at sa Makati kung wala tayong mga construction workers? Di ba hindi? Pero pagkadating nila ng pagtanda nila, wala silang pensyon. So hindi sila naprotektahan ng lipunan. Ito yung dapat pag-isipan natin ngayon kung paano magkakaroon ng maayos na targeting at pag-identify na hindi na kailangang magmakaawa ng mga Pilipino para makuha itong mga gantong serbisyo kasi basic services yan. Bahagi yan ng batayang serbisyo na dapat nakukuha natin sa gobyerno. Bahagi yan ng batayang serbisyo na binayaran natin galing sa tax natin. At kaya ako sinasabing life cycle, kung ano yung mga vulnerabilities natin. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo magiging vulnerable. Maaaring bigla tayong nagkasakit. Diba? Kaya tayo may universal health insurance which is part of that social protection package. Na-employ tayo. Kaya nagbibigay ng assistance sa ibang bansa may unemployment insurance. Pero yung idea is not just to give you money while you're unemployed. Kabit-kabit yan. Bakit ka na-unemployed? Hindi na angkop ang skill set mo doon sa mga kasalukuyang trabaho. So, ang assistance ng government sa'yo, you get unemployment insurance conditional to upgrading your skills. Para makakahanap ka ng trabaho. Ganun yung mga design. But we don't have that because our politicians, ang goal ay To perpetuate themselves in power, and they do that by making you dependent. kailangan feeling stupid ka lang. if you're stupid forever, you elect politicians who benefit from getting elected by stupid people. And kaya puro smart shaming sila because they don't want us discussing this. Ayaw nilang nalalaman natin ano ba dapat trabaho nila, ano ba dapat ang in-expect natin sa kanila sa kabila ng napakalaking tax na binabayaran natin. But we will draft that bill. Maglalabi tayo, maghanap tayo ng mga congressman at senador. I think napapanahon na itaas yung tax exemption. This is really for the middle class who's working. Kasi yung value ng pera natin is not the same. The amount of goods na pwede nating bilhin 5 years ago is not the same as the amount of goods that we can buy now. Kaya dapat itaas yung exemption. At ito po yung sa middle class. So huwag na nating awayin yung mga taga 4-piece kasi malay mo, bigla ka rin mapunta doon sa 4-piece na sitwasyon na yun. Diba? It's possible. You don't know what can happen to us. Kaya dapat may mga ganung protection na makaka-exit ka sa ganitong sitwasyon. No? So yun po yung dapat comprehensive framework na may system of taxation, may system of social protection. At isusulong natin yung 1 million over 3 years para ayos. Tapos, kakabit nun, kasi sasabihin ng mga, sorry, ang bilis ko mag-explain kasi tumatakbo yung brain ko. Kaya pag mabilis ako mag-isip. I-replay nyo na lang. Tapos slow down ninyo. Bumalik yung normal self ko. Matagal na po ako naging mabagal magsalita. Pero ito yung normal self ko. Ganito talaga ako magsalita. Diba? Ikakabitan natin ng asset tax. Bakit asset tax at hindi wealth tax? Kasi po sa buong mundo, 4 na countries na lang ang nag-i-implement ng wealth tax. Tapos nahihirapan pa silang i-trace yung wealth tax. Diniscuss natin to in other episode kung paano nagtatago ng kayamanan ang mga mayayaman. In Panama Papers, you can read that. So, ang nangyayari, ideally, you wanna tax wealth, pero dahil napakahirap hanapin ng wealth, minsan mas mataas ang cost kesa sa actual tax na nakukolekta nila. Diba? So kaya instead of a wealth tax, isip tayo ngayon, what would be a good proxy? Ano ibig sabihin ng proxy? Substitute for a wealth tax. Kaya nandoon yung asset tax na sinasuggest ko, may nilista ko. Pero isa pa pong hihilingin ko na kailangan nating i-push sa lahat ng bagay na to. Kasi tingnan nyo yung 4 countries na nag-implement ng wealth tax, puro European countries na yon, meaning very well capacitated sila in terms of tax administration. Eh di ba dinidiscuss na natin yung tax administration at nakita natin yung pwede ko rin palang discuss dito. I made an evaluation of our BIR and made the case to upgrade the BIR and corporatize them. So to be able to implement all of this that we are thinking para maging less burdensome, kailangan i-corporatize na natin yung BIR. Ganun din yung panawagan to reduce VAT from 12 to 10% to 7%. Kaya natin yan if magaling ang BIR natin. Kaya, fast talk with Dan. Abunda. Sorry. Anyway, so yun po ang
gagawin natin sa ating tax system. Dapat nating ayusin mula sa taxation, tax administration, yung mga tax rates, pati na rin yung fiscal management. Diba? Ang laki ng discussion na to kasi sa public finance po, nandun din yung parte ng revenue. Kasi isipin nyo, kapag kinakat-cut natin yung nakukolekta ng BIR, palaki naman ang palaki yung utang. So, nakakaligtas tayong current generation in terms of taxation. But, pag nangungutang ang gobyerno, burdened naman ang future generation din. Kasi sila yung magbabayad ng mga inutang natin ngayon. Okay? So, we will draft the bill. Draft mo, Prof. Dan. Diniscuss ko na yung rewind mo ha. Draft mo yung bill. Hanap tayo ng Justice nga ako eh. ano, Justice daw ako. taga-draft. RA ka muna bago ka bago ka Justice. mag-justice, 'di ba?